Praise God. Pinagpalang gabi po, o pinagpalang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Kami po ang Rhythms of Grace, ang bandang inyo nakakapiling tuwing araw ng linggo. At ngayon, sa mga oras nito, tayo po'y sasamba sa dakilang Diyos, sa nag-iisang Diyos. Walang iba, ang dakilang banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Samahan niyo po kami dahil ngayon tayo ay aawit sa sasamba para sa kanyang kalwalhatian. Tunay na kahanga-hanga ang ating Panginoon. Salamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alimang mga lahi, sa alimang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga mong pagkilos, aking inasama iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. pupuriga, pupuriga, sa iyo'y sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ng ihaya, katapatan at kadakilan, O Jesus. kadakilaan ng Diyos. Kadakilaan ng Diyos na hari, ang inihaya, kapagkailanman ang hangin, ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alimang mga lahi, sa alimang mga lahi, kadakilaan mo'y nakikita, kahanga mong pagkilos, aming inasama iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. pupuriga, Pupuriga, sa iyo'y sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ng ihaya, katapatan at kadakilan, O Jesus. pupuriga, Pupuriga, sa iyo'y sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ng ihaya, katapatan at kadakilan, O Jesus. Amen. For unto us a child is born, a son is given. Glory to God. Amen. For unto us, To us a child is born, a son is given, a son is given. For to us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh, to see him, high and lifted up, shining in the light of your glory. pour out. Pour out your power and love as we sing, holy, holy,
us. For to us a child is born, a son is given, a son is given. For to us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh, to see him high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, sing, holy, holy, holy. You are high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing, holy, 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 holy. For unto us a child is born, holy, 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 holy. For unto us a child is born, holy, 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 holy. For unto us a child is born, holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. To see him high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, we sing, holy, holy, holy. You are high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We want to see you lifted high above, Lord God, because of the things that you have done in our lives, Lord. Truly, you are amazing. Incomparable, O Lord. Wala kayong kapantay. That is why all the praise are yours, now and forever, Lord Jesus. Self-existent, beyond the end, before beginning, eternal one, creator God. You made a world and it was good. All in all, self-sufficient, so high above,
but never distant. Before your love, fashioned from dust, you gave us breath, and it was good. All the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever. The praise is yours. We hid our face, separated, betrayed your heart, our glory faded. Went our own way, gave up on love, but you would not, for you are good. Come on! You sent your son for our forgiveness. You ran to us, you kept your promise. Light of the world, there on the cross, you came and died, for you are good. All the glory, glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever. The praise is yours. All the glory and honor, all glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever. The praise is yours. Come on, let's sing together. Oh, glory to God, for you are good. Glory to God, for you are good. Glory to God, for you are good. Glory to God, for you are all the glory. Song, glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy. Yes, Lord. Worthy forever. Jesus, the praise is yours. Come on. Come on. Glory to God, for you are good. Glory to God, for you are good. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The name above every name is Lord God. Jesus. Thank you, Lord. Glory to God, for you are good. Glory to God, for you are good. Come on, sing it. Glory to God, for you are good. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are good all the time, Lord God, and you never ever change. Tapat kayo sa inyong mga pangako, Panginoon. Kailanman ang inyong mga pangako, ito ang aming pangahawakan sapagkat kayo ay tunay at kailanman hindi kayo tumatalikod sa mga sumasampalataya sa inyo. Kaya all of these we ask in the mighty name of Jesus we pray. And everybody says, Amen. Amen.
Praise God. Salamat po sa buhay ninyo. You are blessed by the Lord. At sa pagsama ninyo sa aming worship, we are blessed to have you. Mga kapatid, meron po akong nais ibahagi sa inyo. Napakaiksi lang. Ito po ay patungkol sa pagbibigay. At ang pagbibigay, mga kapatid, it's a privilege. Bakit? Kasi tayo ay nakapagbibigay dahil tayo ay pinagpala na ng Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na bagamat mayaman ay nagpakahirap alang-alang sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman kayo. Ang Diyos mismo ang nag-alay ng kanyang buhay, na para tayo na naghihirap ay hindi na maghirap. Sa halip tayo ay makaranas ng kayamanan buhat sa ating amang mapagmahal na nasa langit. At ang Diyos, ang nais niya, ma-enjoy natin ang mga bagay na ito. Kaya nagbibigay tayo, hindi para yumaman, kundi dahil tayo ay mayaman na sa Kanya. Ikaw, pinagpala ka na, at kami, pinagpala na tayo ng lubos. Subalit kailangan nating mag-respond doon sa kagandahang loob ng Panginoon. That is why giving is a privilege. Ang pagbibigay ay bunga ng pagkaunawa na sa lahat ng aspeto, pinagpala na tayo kay Kristo. At sa mensahe ng grasya, mga kapatid, tayong lahat ay tumanggap, kaya tayo ay nakakapagbigay sa Panginoon. Manalangin po tayo. Amang nasa langit, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong mayamang pagmamahal sa amin. Lord, alam namin na hindi lingid sa inyong kaalaman, Panginoon, na kami ay nakapagbibigay dahil kayo ang unang nagbigay sa amin. Lord, nawa ang aming puso't isipan ay itono po ninyo at i-direct ninyo, Panginoon, na ang pagbibigay ay isang privilege, Lord, dahil kami ay pinagpalang lubos. Lahat ng ito ay aming nihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God! Pinagpalang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa Rhythms of Grace. Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon! Yay! Amen. Amen. Ibig sabihin, narinig niyo ang palakpakan, marami po kami ngayon. At binabati ko mga nanonood kanina po online. Alam ko po kayo ay sabik na po na pinagpapala kayo ng Panginoon. At ngayong gabi mapalad po ang lahat ng mga sumasampalataya sa nag-iisang Diyos, ating Panginoong Hesus. Ating Panginoong Hesus na siyang namatay, nag-alay ng kanyang buhay at ng ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Amen. At ang inyong pong lingkod ay narito, si Kuya Iay Oben. At nakita nyo naman yung kasama namin, ang Rhythms of Grace Band. Kanina, nandun kami sa Christ Life Church. Shout out sa mga kasama namin sa Christ Life Church na tumanggap ng mga biyaya. Masaya kami doon. Kasama ko yung Hizon Sisters kanina. Praise God. Pati si Papa Tani. Hizon family actually. At ngayon, nakasama pa rin namin. Pakilala ko na, baka magkautang ako, no? Pakilala ko na sa drums si Ate Faith o si Hipri, ang aking asawa. Nakita nyo naman, ang regular po namin, si Ate Wendy, na dito, katabi ko siya dito, nakapula. Kasi ang nag-a-assign ng mga ano namin, si Ate Wendy. Binubuking na po namin na si Ate Wendy ang may mga pakana ng mga kulay ng damit namin. Na kung minsan, tingin mo, violet, blue pala, no? Kaya masaya po kami. At yan, si Ate Wendy, soloist namin. At sa keyboard, si Papa Nathaniel Lizon. Salamat po sa mga bigay ninyo, no? Dahil yung mga kaloob ninyo, kita nyo, may bago po kaming camera. Praise God. At may bagong keyboards. Yung mga nagbigay po, no? Yung mga nag-o-offer, napupunta po sa gawain ng Panginoon talaga. Kasi ganun kami ni Ate Pete. Pag may dumating,
yung matagal na naming iniisip na bilhin, inilalaan po talaga doon. Kaya si Papa Tani may bagong keyboards na tinugtog kanina, may bagong camera, praise God, mas malinaw, mas clear. Ano po, yung kulay, mas alive po ang mga kulay namin. At hindi na po ko itim na itim dyan. Okay. Inabati rin natin si paring Laser on the bass guitar. Kasama si May. Praise God. Salamat sa buhay nyo, sa pamilya nyo. Alam ko, pati relatives nyo involved kasi pati yung auntie ni Laser, no? Nag-aalaga ng anak nila. Glory to God. So, ganun talaga. Pero magugulat ka kasi sabi sa Acts chapter 16, believe in the Lord Jesus and you and your household will be saved. So kaya ito yung pinapakita po sa Rhythms of Grace, hindi lamang po kami mag-asawa, kundi buong household. Yun po ang mensahe ng Panginoon. Kaya let us be a blessing to each other. Amen. Mapansin nyo, meron kaming acoustic guitar dito, no? Si Ate Ena po yun, no? Si Ate Cleo. Nag-play siya ng acoustic guitar. Kumanta rin siya, nag-request ng mic kanina eh. Kanta raw siya. Tapos ang bunso po ng Hison, si Ate Julia na kumanta. Nagigitara rin po yan, pero mahusay din siya mag-harmonize sa boses. Praise God. Alam niyo po, napakapalad natin dahil isang buong pamilya. At hindi po kami nag 6 o'clock kasi may kino-consider po kami. Nag-start po kami ng mas maaga. Kaya yung iba po, replay na maabutan. Yung mga nanonood online, Sister Alice Lopez Botalon, thank you for watching dyan sa, alam ko na sa Bacoor lang sila eh. Sa Bacoor. Okay. Brother Joe Villa, thank you for watching. God bless you. Ella, thank you for watching. At yung kay Auntie Annalyn, thank you for watching dyan sa GMA Cavite. Ovinor, thank you for watching sa Kidapawan. God bless you po. Tita Evelyn Ivta Jaman, thank you po. Regards po kay Gio at kay May. Merry Christmas and a Happy New Year. Bihira na po tayo makita. Busy po kami. Pasensya na po. Amen. Brother Joseph Balones, thank you for watching. Regards dyan sa mga taga-Baklaran. Ang galing pala nila mag-Zumba kanina. Pinakita nila kung paano sila mag-Zumba sa CLC. Praise God. Kuya John Mel Morales and Ate Ging Morales, thank you for watching. God bless dyan sa Bacoor, Cavite. Amen. Tita Lucy Reonisto and Tito Francis Reonisto, God bless you. Salamat po sa inyong pag-awit kanina sa CLC. Praise God. Ganda ng boses nyo ng inyong anak. Amen. Ate Lay, thank you for watching. And Kuya Paul, mahusay. Sister Rita, Ate Rita Bonsai, thank you for watching dyan sa mga taga-Baklaran. Brother Mulong, Ate Flossie, God bless you. Ay, bago ko malimutan, yung ating director po pala, si Kuya Noriel. Ayan, ang kasama natin, asawa ni Ate Wendy. Nasabi ko na po. Kasama din natin si, okay na. Si Britney, nandito rin. Britney Pitogo, si Trixie and Ate Easy, nandito. Okay na. Praise God. Mama Presi, thank you for watching. Presentasyon Nison, thank you po. God bless you po dyan sa Maine. Nakakaabot tayo dyan sa Portland, Maine, sa USA. Praise God. At yung mga nanonood sa ibang bansa, alam ko si Luigi, hindi ko nababati, si Brian Lapido, lagi nanonood yun eh. Kaibigan na naming Brian, friend namin ni paring Laser yan. Regards siya sa family mo sa Las Piñas. Kita-kits tayo minsan, puta ka rito. Pwede ka naman magmotor dito eh. Tapos, kain tayo banana Q. Ano ba yan, turon bro? Okay. Yes. Okay. So, yun lamang po. Baka may mga gusto pa pong mag-comment dyan. You are a blessing. At kami po ay nananabik po na makapiling kayo. Glory to God. Amen. At ano kaya ang ikalawang mensahe para sa ngayong linggo? Ito po ay pinag-aaralan natin na series na tungkol sa mensahe ng grasya na patungkol sa Pasko, Kapaskuhan. And by the way po, sa araw ng
ang Pasko po is Thursday, tama 'di ba? Thursday. Sa Thursday po ng madaling araw mag-upload po kami ng aming live para sa Christmas message. Eventually magkakaroon na rin po kami ng midweek service. Pinagpe-pray po namin na ito ay mag-prosper at may sakatuparan sa grasya ng Panginoon. At syempre po, ngayong mensahe po, ngayong gabi na ito, mga kapatid, ang tanong po sa atin ay, ano kaya ang ikalawang mensahe po sa serye ng patungkol sa mensahe ng grasya sa Kapaskuhan? Kung nasa inyo po ang mga Bible ninyo sa mga nanonood, doon po tayo sa Luke chapter 2. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Kaya we invite you, we encourage you. And before I forget, salamat po sa message ng Panginoon kay Kuya Yanyan kanina sa CLC, Christ Life Church Main. Salamat po kay Pastor Noel, Pastora Michelle sa buhay ninyo. Kayo po yung malaking pagpapala. Gayon din si Ate Nikki at si Kuya Eli. Praise God. And also, si Bishop Willie Lanes, Pastora Nanay Ann sa The Life Giver Church. You are a blessing po. At kami po yung nagpapasalamat dahil kami po ay nagpapailalim sa umbrella ng mga community na ito sa mensahe ng grace. At pakinggan natin, ano po kaya ang mensahe sa Luke chapter 2 verses 1 to 20. Tawagin natin ang mensahero ng Panginoon, si Tatay Papa Tirso Joven. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat. Anak, tunay na buhay ang Panginoon. Totoo yun na pagka isang tao lang sa buong pamilya ang maglingkod at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon sarili ng tagapagligtas, ang pangako, ikaw at ang buong pamilya mo ay maglilingkod din sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sapagkat yun ang naranasan ko sa ating buhay. Kita naman po ninyo, pinakilala ni Brother Eli, buong pamilya, naglilingkod na, kami lahat, dahilan sa biyaya ng ating Panginoon. Dumating na ang grasya. Yun ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon. Ang ating teksto, Lucas 2, 1 to 20. Mahaba-haba, pero unti-untiin ko po, babasahin ko lahat yan. Bawat paksa, bawat mensahe, maglalagay ako ng teksto. Ang tema natin, ang grasya ng Diyos ay hindi ipinadala sa malayo. Dumating siya mismo para sa karaniwang tao. Yan ang tema natin. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Ano ang mas mahalaga? Ang inaasahan o ang dumating? Masasagot natin yan. Ano ang mas mahalaga? Ang inaasahan o ang dumating? Pwede kang mangako ng tulong. Pwede kang magpadala ng mensahe. Pero iba rin kapag ikaw mismo ang dumating. Kapag may anak kang may sakit, hindi sapat ang tawag lang. Gusto mong nandoon ka. Ganyan ang ginawa ng Diyos noong Pasko. Malapit na ang Kapaskuhan na ipinagdiriwang natin. Pangalawang linggo na ang ating pinag-aralan tungkol sa grasya ng Pasko. Hindi lang siya nangako ng grasya. Dumating ang grasya. Hindi sa pamamagitan ng sulat, hindi sa pamamagitan ng anghel lang, kundi sa pamamagitan ng kanyang anak. At yan ang mensahe natin ngayon. Grace arrived. Dumating na ang grasya. May 4 na punto ako na ibabahagi sa inyo ngayon sa ating paksa. 4 na punto. Ang unang punto,
Dumating ang grasya sa tamang panahon. Bababasa po natin yan sa ating text na binigay ko, Lucas 2, talatang 1-3. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng siso sa lahat ng nasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang sisos na ito ay ginawa noong si Serino, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang mga tao sa sarili niyang bayan upang magpatala. Sabi sa Biblia, ng mga araw na iyon, naglabas ng kautusan si Cesar Augusto para sa tao. Parang kaguluhan. May sinsos, may paglalakbay, may abala, may pagod. Pero para sa Diyos, ito ay tamang panahon. Mga kapatid, minsan iniisip natin, bakit ngayon pa, Lord? Bakit ganito ang nangyayari? Pero tandaan natin ito, hindi nahuhuli ang Diyos. Ang grasya ay dumarating eksakto sa oras ng kailangan natin, hindi sa oras na gusto natin. Parang ulan. Kapag gusto mo, ayaw dumating. Kapag dumating naman sa tamang oras, nabubuhay ang mga pananim sa lupa. Ganyan ang grasya ng Diyos. Dumadating sa tamang panahon. Yan ang unang punto. Dumarating ang grasya ng Diyos sa tamang panahon. Eksakto. Hindi sa gusto natin, kung ano ang kalooban ng Diyos, doon dumarating ang grasya na kailangan natin. Ang pangalawang punto, dumating ang grasya sa payak na paraan. Payak na paraan. Dumating ang grasya sa Lucas 2, 4-7. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea. Si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David. Sapagat siya ay mula sa angkan ni David, kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalang tao. Amang sila ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sabi ng kautusan, at ipinanganak niya ang kanyang panganay na lalaki at inihiga sa sabsaban. Walang palasyo, walang marangyang higaan, walang handaan. Isang sabsaban, isang kwadra, isang sanggol. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi maarte. Ang mundo naghahanap ng karangyaan, pero ang Diyos naghahanap ng puso. Ang grasya ay dumating na payak. Payak simple. Pero ang Diyos naghahanap ng puso. Ang mundo naghahanap ng karangyaan, pero ang Diyos naghahanap ng puso. Ang grasya ay dumating na payak para kahit sino ay pwedeng lumapit. Kung ipinanganak si Jesus sa palasyo, baka isipin natin, para lang yan sa mayayaman. Pero dahil siya ay ipinanganak sa sabsaban, may lugar ang mahirap, ang makasalanan, ang sugatan. Yan ang punto pangalawa. Ang pangatlong punto, dumating ang grasya para sa karaniwang tao. Sa Lucas 2, 8-14, ganito ang pagkasabi. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon.
At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang iyong palatandaang matatagpuan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lapid at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sino ang unang nakarinig ng balita? Hindi hari, hindi pare, hindi mayayaman, mga pastol. Noong panahon nila, ang pastol ay marumi. Mababa ang tingin ng lipunan. Madalas, hindi pinapansin. Pero sa kanila, unang ipinahayag ang mabuting balita. Huwag kayong matakot sapagkat narito, ipinahayag ko sa inyo ang mabuting balita. Mga kapatid, malinaw ang mensahe. Ang grasya ng Diyos ay hindi pinipili ang tao. Inaabot nito ang lahat. Kung pakiramdam mo ay ordinaryo ka lang. Kung pakiramdam mo ay walang halaga, ikaw ang eksaktong uri ng taong nilalapitan ng grasya. Yan ang pangatlong punto. Ang pang-apat na punto na ibabahagi ko sa inyo, dumating ang grasya upang magbigay ng kapayapaan. Sa Lucas 2:14, papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Luwalhati sa Diyos sa kaitasan at sa lupa ay kapayapaan. Hindi nito sinabing mawawala ang lahat ng problema. Hindi rin sinabing magiging madali ang buhay. Ang sabi, may kapayapaan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kapayapaan kahit may pagsubok. Kapayapaan dahil kasama natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang grasya ay hindi nag-aalis agad ng problema. Pero binabago nito ang puso ng tao. Sa ating pagtatapos ngayon, dumating na ang grasya. Mga kapatid, ang Pasko ay hindi lang tungkol sa isang sanggol sa sabsaban. Ito ay tungkol sa Diyos na lumapit sa atin. Hindi niya sinabi, lumapit kayo sa akin. Ang sabi niya, darating ako sa inyo. At dumating siya. Dumating ang grasya sa tamang panahon. Yun ang unang punto na ibinahagi ko. Sa payak na paraan, pangalawang punto. Para sa kariwang tao, yung pangatlong punto. At ang apat, upang mabigyan ng kapayapaan tayong lahat. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kung pagod ka, dumating ang grasya. Kung sugatan ka, dumating ang grasya. Kung pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat, dumating ang grasya para sa iyo. Kaya ngayong araw na ito, hindi lang natin sinasabi, maligayang Pasko. Maligayang Pasko, yun ang ordinaryong dinideklara natin pag Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ang sinasabi natin, ngayon,
ay salamat, Panginoon, dahil dumating ka. At ang pangalan ng grasya, si Jesus. Dumating na ang grasya. Kapatid, sa pamagitan ni Jesus na dumating, isinilang sabsaman bilang palatandaan na siya ang grasya. Kapag tinanggap natin si Jesus Christ sa ating puso, walang grasya na kailangan natin habang tayo nabubuhay. Sa ating sarili na pangailangan, sa pamilya natin, sa community. Pag dumating si Jesus sa ating puso, katulad ng Rhythm of Grace House of Prayer na ating kinalalagyan ngayon, wala ito. Walang palamuti. Kulang na kulang. Walang bubong. Sabi ng aking anak na si Brother E.I., Papa, gawin na lang natin sanctuaryo ang bahay ninyo si Mama. Sabi ko, anak, kaya tayo may lute, may bahay tayo. Para ialin sa Diyos, tama yan. Kaya nasa mission pa ako, nagkaisa na kami. Nasabi ko, itong bahay na bigay mo sa amin, Panginoon, gagawin namin sanctuaryo o house of prayer. Paano magagawa ito? Alam po ninyo, malaking pera ang ginastos namin dito, itong panghuli. Kaya pag nang dumating ako, talagang pinagsikapan ko, ipagawa. Wala akong plano na ganito kaganda. Subalit, dahil lang sa diniklara namin si Brother E.I., ngayon ay para sa iyo. Sabi ko, Panginoon, ipapatayo namin, ipapatapos namin, hindi para sa amin. Hindi sa pamilya namin, kundi para sa iyong kapurihan. Nagulat po ako. Naubos ang pera ko. Sabi ko, anak, wala na akong pera. Hindi tapos pa. Dahil lang kay Jesus, dahil lang sa grasya ng Diyos, nakita naman po ninyo yung sinira ni Brother E.I. Wala pa itong mga gamit. Maliban sa banda. Nung naroon pa sila, doon ginaganap sa Imus pa sa bahay nila. Ngayon nang lumipat kami dito, nagulat. Mula sa wala, dahil lang sa grasya ng Diyos, dumating, nakita naman po ninyo. Sabi ni Baray, bago ang camera, bago ang drums, lahat na gamit dito. Kita po na yung mga ilaw. Nung pumunta ako isang araw sa bangko, sabi ko, kaya pala ganitong ilaw ang pinagawa sa bangko. Mga ganito palang ilaw. Sabi ko, hindi ko iniisip ito. Na ganito. Subalit dahil sa grasya ng Diyos, nagkaganito. Kaya, hindi sa kakayahan namin, kundi sa grasya na dumating sa amin. Sino ang grasya? Si Jesus, nating Panginoon tagapagligtas. At mga kapatid ko kay Kristo, ang grasya ng Diyos ay sumasa atin. Saan man kayo naroon ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit sa iba't ibang bansa kayo, pag si Jesus ay dumating sa puso ninyo, pag tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, ang grasya na kailangan ng pamilya mo, kailangan asawa mo, kung may anak ka, na nangailangan ng pag-tuition, kung mayroong kang pamilya na nangailangan ng pinansyal, physical, material, magiging spiritual na pangailangan ng pamilya mo. Pag si Jesus tinanggap mo sa iyong puso, wala kang kailangan na hindi ipoprovide ng ating Panginoon sapagkat si Jesus Christ ang ating great provider. Walang imposible sa ating Panginoon. At sa mga sandaling ito, gusto ko kayo ipanalangin. Sapagkat ang grasya ng Diyos ay sumasa inyo na lang. Ang kailangan lamang ninyo paniwalaan na si Jesus ang grasya. Ngayong Kapaskuhan, dumating ang grasya. Walang iba kundi si Jesus. Kapag si Jesus pinaniwalaan mo, si Jesus ay sumasa lahat ng lugar. Kahit sa ilalim ka ng lupa, kahit sa iri ka, kahit saan ka man naroon, si Jesus ay sumasayo. At pag si Jesus ay sumasayo, wala kang sakit na hindi niya kaya pagalingin. Wala kang problema na hindi niya kaya tugunin. Wala kang kailangan ngayon sa mga sandaling ito.
na hindi ipoprovide ng Panginoon sapagkat sa pamamagitan lamang ng grasya na dumating ngayong Kapaskuhan, tuloy-tuloy ang biyaya at pagpapala. Kaya sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon tagapagligtas, dinideklara ko lahat na kailangan ng mga nanonood ngayon sa online o kahit dito sa live, sa pamamagitan ni Kristo na grasya ay dumadaloy na ngayon ang kagalingan mulang ulang talampakan sa sino mang may sakit karamdaman. Ang katugunan sa lahat ng problema at pangangailangan ninyo, ibinibigay na dahil sa grasya ni Jesus. Sapagat siya ang katugunan sa lahat na kailangan natin. Lahat na pangailangan, kung ikaw ay naghanap pa, Brother Keys, wala kaming panghanda. Midyangot siya. Kung ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak, bagamat Diyos, nagbubo ng dugo sa krus sa Kalbaryo para tubusin ka, hindi lamang ikaw, buong sangkatawan tinubos si Jesus. Gaano pa yung pag-midyanotsi mo ngayon? Hello? Wala tayong kailangan ngayon. Ngayong Kapaskuhan, paniwalaan na natin na dumating na. Yan ang pamagat ng ating paksa ngayon. Dumating na ang grasya ng Diyos sapagkat si Jesus ay kasama natin. Answer prayer na tayo. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen. Purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Pumawi tayo bilang papuri at pasasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Kristo ang ating Diyos na hindi nagbabago. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe ngayong gabi. Lord, kayo po ang aming katugunan. Kayo po ang kasagutan sa lahat ng aming mga dasal at panalangin. Lord, ngayong gabi, we honor you and we lift up your holy name, Panginoon. Wala kami ibang hinahangad kundi kayo lamang. Kaya pagarian nyo kami, Panginoon. Pinapayagan po namin na kayo ang maghari sa aming buhay. Walang ibang hangat kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang malaga sa buhay ko. Kahit na anong mangyari, ako sa'yo'y sasamba. Pagkat Panginoon, dakila ka. Walang makahigit sa'yo. Dakila ang pag-ibig mo. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Jesus. Walang ibang hangat kundi ika'y pananalang. Aming Diyos, banal ang iyong ngalan. Kahit na anong mangyari, ang sa'yo'y sasamba. Pagkat Panginoon,
ka sa buhay ko. Kahit na ano mangyari, ako sa'yo ay sasamba. Pagkat Panginoon, dakila ka. Walang makahigit sa'yo. Dakila ang pag-ibig mo. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Jesus. Walang makahigit sa'yo, Panginoon. Walang makahigit sa'yo. Dakila ang pag-ibig mo. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Jesus. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang kapurihan, sa inyong karangalan. Salamat po sa inyong grasya. Salamat sa inyong mensahe ngayong gabi. Salamat dahil kami ay inyong inibig. Salamat sapagkat kayo'y tapat, Panginoon. Kaya kami magsa-celebrate, Panginoon, magdiriwang ng Kapaskuhan. Dahil kami nagpapasalamat at tinanggap na po namin ang grasya. Galing sa inyo, Panginoon. Lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan ni Jesus, naghahari noon ngayon, magpakailanman. Amen. Amen. Kaya umawi tayo. Angels, we have heard on high. Sweet heaven on high, sweetly singing all the plains, and the mountains in red light, echoing their joy and strength. Come on. One is to believe, while your joy is strength from love. When the lights of tidings speak, visions by your heavenly song. To Bethlehem and see, be straight the angels sing. To adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn. Gloria! Gloria!
God bless us all. Sumatin mo ang pagpapala ng Diyos Ama na siya nagmamahal sa atin bilang isang tunay na magulang. Sumatin mo ang pagpapala ng Diyos Anak ng ating Panginoong Hesus na buhay na matay ng ikatlong araw na buhay na magmuli. Sumatin mo ang pagpapala ng Diyos Espiritu Santo na lagi nating kasama, kapiling, araw-araw, reminding us of God's faithfulness. It's in Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all and see you next Sunday.